Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagpabahayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kaming maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at umaabot patungo sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang lumilingap.
Sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagan ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan.
Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 30 linggo na ng karaniwang panahon. At muli tayo po ay naghahanda para sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre upang ating pong paglaanan ng panalangin, ng ating mga dasal, ang lahat ng mga yumao nating mga mahal sa buhay. Yung mga nauna lang sa atin, nauna na sa atin, at susunod na rin tayo dyan. No? Nauna lang naman sila. And noong nakalipas na linggo, kasi halos magkarugtong lang po yung ating mga ebanghelyo, sinabi sa atin at ipinaalala sa atin ni Kristo na hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan o ang ating mga kahilingan sa kanyang mga hinirang na dumaraing araw-gabi. Hindi ipagkakait ng Diyos ang mga kahilingan, lalong-lalo na ang kahilingan ng katarungan sa mga taong nagdarasal araw-gabi. Nagdarasal nananalangin. Kapag sinabing nananalangin, yung nakikipag-usap tayo sa Diyos. At kapag nakikipag-usap, mahalaga po na yung intimate mo na makikipag-usap, yung alam mo kung ano ang iyong sinasabi, alam mo kung ano ang iyong hinihingi. Bagamat sabi po doon, bagamat ito'y nagtatagal, sa paningin natin, sa pakiramdam natin, parang ang tagal-tagal, pero hindi ipagkakait ng Diyos ang ating kahilingan. Kaya nga kung narinig niyo po ang pahayag sa ating unang pagbasa na sinasabing wala siyang itinataning nino man o sino man, hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Lahat ng panalangin ay kanya pong dinirinig. Agamat kailangan muna natin makaranas o kailangan muna natin pagdaanan yung mga karanasan katulad ng karanasan ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na ngayon ay sinasabing natapos niya na ang kanyang laban, natapos niya na ang kanyang gawain, pero mayroong mga pagkakataon na sabi niya walang sumama sa kanya nang siya ay iniharap na sa hukuman, pero ganun pa man, siya ay nagtiwala sa Diyos. Kaya sa araw na ito, muli isang talinghaga ang ibinigay ni Kristo at ipinarinig niya lalong-lalo na sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid, pero humahamak naman sa iba. Yung ang tingin sa sarili, matuwid. Pag sinabing matuwid, yung mabait na daw siya, hindi na siya nagkakamali, hindi na siya nagkakasala. Wow, edi ang perfect na. Kung perfect na, naku, sana kunin ka na ni Lord. Kesa naman makagawa ka pa ng mali, magkasala ka pa, sayang naman, di ba? Eh, yun din naman talaga yung habol natin. Yun yung inaasam natin na sana ma-perfect na natin ang buhay dito sa mundong ito dahil yun yung magiging sagot, no? Sa kung saan tayo hahantong pagdating ng araw na tayo po ay susunod na at maisusulat yung mga pangalan natin doon sa mga sobre na isasama sa mga panalangin. So muli, no?
pagpapakumbaba ay hindi kabawasan sa ating pagkatao, kundi ang nagiging kabawasan sa atin ay yung masyado tayong nagmamataas. Yung pagmamataas natin na minsan mas pag nagdadasal tayo, hindi tayo nakikiusap sa Diyos. Nagdadasal tayo na para bang nagdidiman tayo sa Diyos. Na ang Diyos ang dapat nakikinig sa atin. Ang Diyos ang dapat sumusunod sa atin. Yun ang mentality ng isang mapagmataas. Pero kung napapakumbaba, tayo po alam natin yung katayuan natin, alam natin kung sino tayo. Kaya kung tayo po ay pupunta sa simbahan, lalo na kung linggo at magsasama-sama tayo, dapat alam natin na kaya tayo naririto dahil kailangan natin ng habag, awa ng Diyos. Marami tayong mga nagawang labag sa kautusan. Marami tayong mga nagawang kamalian sa Diyos mismo. Kaya tayo naririto para magsumamo, magmakaawa, Lord, kaawaan mo po ako, isang makasalanan. Kasi muli, hindi papakinggan ng Diyos ang dasal o ang panalangin ng isang taong mapagmataas. Paano ang gagawin natin? Kaya nga, minsan iniisip ko po, bakit maraming tao, maraming Katoliko ang ayaw magsimba? Yung iba kasi talaga, hindi ko naman kailangan. Di ba may ganun, Hindi ko naman kailangan magsimba. Ang pinaka-worst ang sasabihin, wala naman po akong kasalanan. So, magsisimba lang ba tayo dahil may kasalanan tayo? Yun yung mga mentality na tayo po ay nagmamataas na. Yun yung makikita mo, yung signal o yung sign. Masyado na tayong mayabang kapag iniisip natin na hindi natin kailangan magsimba dahil makasalanan tayo. Hindi yan pagpapakita ng kapakumbabaan, kundi ng kayabangan. Kaya nawa, patuloy natin na isama sa Diyos. Yan ang isang biyaya din. Yung naririto ka, isang biyaya na yan. Pero kailangan mas makita din na yung pagpapasalamat mo dahil sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ay naririto tayo. At handa pa rin ang Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Pero huwag naman yung nandito ka para ibida ang iyong sarili. Bawal yung pabida. Ang kailangan natin, akuin natin na tingnan, suriin na mo, ako, ikaw, ano bang nagawa mo? Ano ba yung naging pagkukulang mo? Ikaw, hindi yung pagkukulang ng iba, hindi yung kasalanan ng iba. Ang hihingi mo ng tawad, yung kasalanan mo. At sa halimbawa na ibinigay ng isang lalaki, simple lang ang sinabi niya, na kinalugdan ng Diyos. O Diyos, mahabag kayo sa akin, isang makasalanan. Hindi na kinailangan i-enumerate pa. Ano ba yung mga kasalanan? Ano ba yung mga ginawa niya? Dahil alam naman ng Diyos, walang maitatago sa Diyos. Kahit pa hindi malaman ng kung sino man ang ginawa mo, pero hindi yan maililingid o maitatago sa Diyos. Pero kung taos-puso at bukal sa iyong puso ang paghingi mo ng tawad, patatawarin ng Diyos at pakikinggan ka ng Diyos. Muli, isang puso mapagkumbaba ang taglayin nawa natin
sa ating paglapit sa Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpangasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagunalang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinanumbalik mo kami mulit-muli sa iyong piling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kami ating dadasalin ngayon ang Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibinyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ang kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat.
kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng hinding kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Loida na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa taga-bilyan na nakagagali na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birhen Maria. Sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal,
upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming nakantang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng Prison Awareness Sunday, tayo po ay magkakaroon ng second collection for prison pastoral care, mga pastoral na programa ng simbahan para sa mga kapatid nating nasa piitan. Tumulong po tayo. Ikalawa, sa October 30, 2025, ang parokya ay magkakaroon ng isang benefit concert for our church organ na pinabagatang Magnificat, mga himig ng pag-asa sa puso ni Maria, sa pamumuno ng Ministry of Music in the Liturgy. Ang mga tiket ay maaaring makuha sa mga miyembro ng ating choir o sa may patio ng simbahan. Ikatlo, bilang paggunita sa mga mahal nating namayapa, maaari nang makakuha ng November Mass envelopes. Ang mga ito ay maaaring ihulog sa November Mass envelope donation box bago mag-Todos los Santos. Ikaapat, sa susunod na linggo, Todos los Santos, ang mga schedule ng misa sa ating parokya ay ang mga sumusunod. November 1, Sabado, ika-6 ng umaga at ika-10 ng umaga, at ika-3 ng hapon at ika-6 ng hapon. Sa November 2, Linggo, ang mga oras ng misa ay alinsunod sa ating regular Sunday Mass schedules. Ang lahat ng mga misang nabanggit ay gaganapin sa loob ng simbahan. Magkakaroon ng pagbabasbas sa mga nakalagak sa kolumbaryo pagkatapos ng bawat misa. Ikalima, ang parokya ay magkakaroon ng Advent Pilgrimage sa lalawigan ng Batangas sa November 28, 2025. Ang registration fee ay nagkakahalaga ng 1,700 pesos inclusive of transportation at pilgrimage t-shirt. Sa lahat ng interesado, magpatala lamang sa ating parish office. Ika-6, sa ating pakikiisa laban sa korupsyon sa bansa, hinihimok tayo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na magsuot ng kulay puti sa lahat ng ating Sunday Masses ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre. Gayun din, inaanyayaan ng lahat na maglagay ng white ribbon o puting laso sa ating mga tahanan bilang pagpapahayag ng ating pakikiisa laban sa korupsyon. Ang tunay na makadiyos ay makabayan din. At panghuli, magkakaroon po ng pagbabasbas ng holy water pagkatapos ng final blessing. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Muli po sa Sabado, November 1, 4 po ang misa natin, ha? So, 6 a.m. yung regular, tapos dadagdagan po natin para sa pagdiriwang din ng paggunita para sa mga kaluluwa ng alas 12. Tama ba? 10 a.m. So, 10 a.m. at sa hapon naman, 3 p.m. at yung regular na 6:30 p.m. o 6 p.m. dahil anticipated na po yan o Sabado po yan. So sana po makapagsimba po kayo at lalong-lalo na sa linggo, Todos los Santos, pakisabo po no, na yung inyong mga kaanak, mga kapamilya. Huwag lang pong basta dumalaw sa puntod, at hindi tayo dapat pumunta sa puntod para mag-reunion, magkainan, mag-party. Nandun tayo para bumisita at mag-alay ng panalangin para sa mga kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.